So how can we compute the grade of each student? We have the following step. Una, get the total score for each component. Ito yung ating unang-unang gagawin. Get the total score for each component. Di ba meron tayong written works, performance task, and quarterly assessment. Halimbawa, si student 1, meron siyang score from our written works na 18, 22, up to 19. At ang pinakang highest possible score doon class is 20. Halimbawa, 18/20 siya. 22/25. So, ilalagay lang natin yung class sa isang Excel para mas madaling ma-compute. And then, ang total ni student 1 sa kanyang written work, halimbawa, ay 145/160. Yun yung kanyang pinakang final o total ng kanyang score sa written works. Next naman natin is compute naman natin si performance task. Halimbawa, out of 120, ang nakuha ni bata ay 100. And then naman kay quarterly assessment, ang nakuha ni student 1 is 40/50. Okay, next thing to do, we have to divide the total score by the highest possible score, then multiply the quotient by 100%. O, di ba kanina ang ating written works is 145 divided by 160, then we multiply it by 100, we get 90.63 kay written works. Kapag kay performance task, meron siyang 100 divided by 120, multiply by 100 again, then we get 83.33. Ayan. Kapag naman kay quarterly assessment, diba, kanina ang ating nabanggit dyan is 40. And then we divide it by 50, ang makukuha niyang score is 80%. 80 ang kanyang magiging final grade. So, ang kanyang written work is 90.63. Ang PT niya is 83.33. And then, sa QA niya is 80. Step 3. So, we have to convert percentage score to weighted score. And then, we multiply the percentage score by the weight of the component indicated in table 4 and 5. So, kanina, di ba, meron tayong mga weighted score na nabanggit kanina. So, kailangan i-consider natin yun. Depende sa subject na meron sa student. Example natin, sa written work for English grade 4 is 30%. So, ang kanyang magiging weighted score is 90.63 times 0.30. So, ang kanyang magiging weighted score of written work is 27.19. And then, same goes with the PT, which is meron siyang 41.67. And the QA is 16. Ayan. Ang step number 4 natin, we add the weighted score of each component and then we have the initial grade. Ipag-plus lang natin lahat yon kay written work, kay performance task, at kay QA or quarterly assessment. So 27.19 plus 41.67 plus 16, that is 84.86. So ito yung ating pinaka-initial grade. And last, number 5, we transmute the initial grade using the transmutation table. So, sa ating transmutation table, ang 84.86 is 90. So, ibig sabihin, si 90 ang mag-reflect sa card ni student when it comes to, ang subject niya is English. So, 90 yung kanyang magiging grade. So, for MAPE naman, we take note that individual grades are given to each area, yung ating music, arts, PE, and health. And the quarterly grade for MAPE is the average of the quarterly grades in the 4 areas. So, i-add natin yon yung mga 4 subject, yung 4 under ng MAPE natin. And then, that will be divided by 4, then that will be the
quarterly grade for MAPE. Okay, finally, we have the grade competition. So, kanina class is the initial grade lang. Ngayon, ano ba yung pinakang final na grade ni student? How can we measure that? How can we calculate that? For kindergarten, tandaan lang natin na wala tayong mga numerical grades na binibigay. Minsan, mga checklist lang at mga portfolios lang ng bata. But, for grade 1 to 10, ang pinakang final grading nila is when we add the first quarter grade, second quarter grade, third and fourth quarter grade. And we divide it by 4, and then we got the final grade or the general average for that student. So the final grade and general average is represented as whole numbers. Makita natin to sa report card ng ating mga student. Ayan. Okay, so class, this is the final presentation of the grade and the general average. So, meron tayong learning area, meron tayong quarter 1, 2, 3, and 4, and then the final grade on each subject. Ito class yung ating makikita sa report card ni student. Si general average, nasa baba siya, hindi na siya nagkasya dito sa aking presentation, pero si gen average is nasa baba ng MAPE. Yan. So, kinompute natin lang yung final grade ni students from different subject and then we divide it by kung ilang subject yan. Diba? 2, 4, 6, 8. Divide by 8. We have 86 as the general average of the student. At para naman kay grade 11 and 12, example natin dito is si grade 11 muna. Ang kanyang strand halimbawa is ABM. So, meron tayong dalawang sum doon. So, we have quarter 3 and quarter 4. Ang kanyang core subject ay reading and writing skills hanggang PE and health. So, compute lang natin again the grades of our student in reading and writing skills. 80 plus 83 divided by 2. Ilan yun? And then, hanggang kay PE. So, kumbaga, the average system ang ating ginagamit dito as we compute. And for specialized naman subject, ganito yung kanyang naging grade. Halimbawa, ni bata, and then we come up with 85 as the general average for the semester. Ayan. So, paano natin na-compute yun? We divide lang. We add 80 plus 83, divide by 2. And then, para makuha naman yung gen average natin, 82 plus 87 plus 83 plus 83, divide by 4, that is 85. So, si averaging system ang ating ginamit para sa report card. And now, how is the learner's progress reported? So, paano naman natin i-report si student natin when it comes to these descriptors? So, meron tayong mga outstanding, very satisfactory hanggang did not meet expectations para kay descriptor. Meron tayong skill na ginagamit. And then we have the remarks. So, dito pumapasok yung criterion reference. Diba? So, kapag ang ating estudyante ay nakakuha ng, halimbawa, si Hannah ay nakakuha ng 95, ibig sabihin, it marks as outstanding ang kanyang grade and she passed on our subject. And here we have the promotion and retention at the end of the school year. Ito yung mga requirements ni bata for 1 to 3, for 4 to 10 learners. So, basahin lang natin to class. Halimbawa, ang requirement para ang bata is makapasa, kailangan at least meron siyang 75 in all learning areas. So, pag dito, kapag ganito yung nangyari, mapopromote si bata sa next level. Ayan. So, kailangan lang natin sundin lahat ng to para malaman natin kung si bata ba i-retain natin or kung si bata ba ipapasa natin for the next level.
So for our alternative grading system, we have two: pass-fail system and non-graded evaluations. So it's up to the teacher kung ano gagamitin niya dito, kung pass or fail ba or non-graded evaluation. Ayan, so it depends pa rin kay teacher at kay school kung ano ang kanyang gagamitin na system of grading. So that's all for today and God bless.